Tatakbo lang sana siya sa treadmill, pero muntik pa siyang itakbo sa ospital. Ang lalaking ito kasi sa treadmill, bigla na lamang inimatay. Ano kaya nangyari? Ang 25 anyos na si Kim Joseph, aktibo na talagang lifestyle. College pa, nagsimula ako sa calisthenics, tapos nag-transition sa gym, at ngayon, napunta sa running. In his running era nga talaga itong si Kim Joseph. 3 to 4 times a week lang naman siyang tumakbo. At tuwing weekends, nakakapag long run pa siya. Malapit na. Sumasali rin ako sa mga fun runs. I finished my first half marathon race under 2 hours. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan si Lera at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Dami Mo Alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin. Ang mga lalaking ito, gabing-gabi na seryosong-seryoso pa sa paghahanap ng mga pesteng umaaligid sa kanilang barangay. Hindi para puksain, kundi para kainin. Ipaklong chips yarn? Isang asong galisin, hinang-hina at putol ang isang paa. Ang maswerteng na-rescue sa kalsada, magugulat kayo kung ano na ngayon ang kanyang itsura. Ang dami niya pong galis noon, tapos malnourished din po siya. Nahihirapan maglakad, kaya pala putol lang isang niyang paa. Hanggang sa nirescue ko siya. Isang lalaki ang kalmado lang na tumatakbo sa isang treadmill. Pero nang bigla siyang huminto, tila bigla rin siyang nahilo at nawala ng malay. Ano kaya nangyari kay Kuya? Kim Joseph, first time mo ba noon na tumakbo sa treadmill? Sa outdoors na talaga yung routine ko. Pero that day, medyo maulanin kasi kaya hindi ko na rin pinilit pa. So napag-desisyonan ko na pumunta sa bahay ng tita ko para makigamit ng treadmill nila. Naimbento ang treadmill noong 1800s, pero alam niyo bang hindi para sa exercise. Una itong ginamit sa mga bilangguan sa England bilang parusa sa mga preso. Pinapapadyak nila ito para mapaikot ang gulong na ginagamit sa paggiling ng butil o kaya naman ay pambomba ng tubig, literal na treadmill. 1950s naman, nagamitin ito sa medical research para sukatin ang tibok ng puso at stamina ng tao. Nang madiskubre na mainam itong pampalakas ng cardiovascular health, ginamit na ito bilang exercise equipment. Dami mong alam, Kuya Kim! Nag-stretching naman daw siya bago nagsimula. Pero aminado raw si Kim Joseph na ang setting ng treadmill niya noon, kinakapa-kapa niya lang daw. Ang pag-ehersisyo, gaya ng pagtakbo, hindi lamang basta-basta ginagawa ha. May dalawang factors na kailangan matutuhan, ang warm-up at cool-down. Ang pagkahimatay ni Kim Joseph sa treadmill, pwede rin daw dahil sa kakulangan sa warm-up at cool-down. Yung katawan kasi natin, nagsisirculate yung dugo natin or yung mga veins natin or yung mga vessels natin, syempre nag-a-adjust din, no? Nabigla yung katawan niya, kaya tumaas yung BP niya at syempre nahilo siya. Maaring ito yung nangyari na senaryo. Kasi importante din talaga yung cool down, no? Kasi once kasi na sobrang mainit yung katawan natin, dapat hindi tayo mag-stop. Ayon sa mga pag-aaral, tuwing nag-exercise ang isang tao, maraming dugo dumadaloy papunta sa muscles para maibalik ito sa puso. Nagko-contract ang muscles, kaya naman kung bigla tayong hihinto sa gitna ng exercise, babagal ang pagbalik ng dugo sa ating puso na nagiging sanhi ng pagkahilo o lightheadedness. Ang pagbaba ng blood flow ay posibleng maging sanhi ng pagkahimatay ng isang tao. Dami mong alam, Kuya Kim! Nang mahimasmasan, pinahinga na lang daw ito ni Kim Joseph at hindi na pina-check up. Pero paalala ng doktor, Hindi natin alam kasi kung may mga sakit din siya. So importante na laging magpa-check doon sa doktor kung tama ba yung mga activities na kailangan mong gawin. ako po isang endurance athlete at ang advice ko naman para hindi kayo mahilo o mahimatay pareho ng nangyari kay Joseph, dapat exercise at your own pace. Dapat alam natin ang heart rate natin at dapat komportable tayo. Natuto naman daw si Kim Joseph sa nangyari. Ngayon, mas maingat na ako. Mas pinapahalagahan ko na yung proper warm-up at cool-down. That's it. This is Kedge, reminding you to keep moving forward, one run at a time. Iba-iba tayo ng lakas at bilis pagdating sa exercise. Pero tandaan ang rule ng katawan ng tao. Mas mainam na may tamang paghahanda at bawal ang shortcut. Dami mong alam, Kuya Kim.
Ang mga lalaking ito, gabing-gabi na seryosong-seryoso pa sa paghahanap ng mga pesteng umaaligid sa kanilang barangay. Hindi para puksain, hindi para kainin. Ang mga hinahanap nila, mga tipaklong. Dito kasi sa maraming probinsya sa Mindanao, hindi peste ang tingin nila sa mga tipaklong, kundi isang paboritong pagkain. Apan kung tawagin ito ng mga lokal. Hanggang sa malaki kami yan ang kinakain namin apan. Tungod sa permina mo siya madunggan o favorite siya sa mga tao dari sa Tupi, especially sa Pulumulok po. Hanggang sa mga turista. Marami nang pumupunta dito. Yung iba naman umorder, dinadala sa ibang bansa, sa Japan, Paris, Australia. Anak ng tipaklong. Ano nga ba ang meron dyan? Ang apan ay isang uri ng ulam o pulutan na gawa sa pinritong tipaklong o grasshopper. Karaniwan itong kinakain sa Mindanao, lalo na sa mga lalawigan ng Cotabato, Davao, Sultan Kudarat at General Santos, kung saan bahagi ito ng lokal na pagkain at kultura. Medyo may kamahalan ang presyo ng apan, katumbas lang naman ng 1 kilong bigas. Paano ba naman may kahirapan kasi itong hulihin? Ang dami mong alam, Kuya Kim. Tuwing gabi hanggang madaling araw, ang best time sa paghuli ng apan. Dahil cold-blooded ang mga tipaklong, mas tahimik at mas mabagal sila kapag malamig. Mas hindi na rin sila lumilipad o tumatalon ng mabilis sa gabi dahil hindi na sila reactive kumpara kapag daytime. Ang mga ilaw na gamit ng mga nanghuhuli, mas nakakatulong din dahil mas na-attract dito ang mga tipaklong. Gamitin pagkuha niya, no? Tumatalon. Kaya lalagyan natin sa lalagyan. Maliit na apan. Wala pang wala pang pakpak. Pero kapag bilog ang buwan, extra challenging daw ang paghuli. Ito ang mangyari pag may buwan, lumilipad yung iba. Dito sa South Cotabato, nakita namin ang isang tindahan mahigit 2 dekada nang nagbebenta ng apan. Nag-start yung business namin sa apan is year 2003. Yung mama ko po yung nagsimula ng negosyong ito. Tapos sa ngayon is kami na po yung nagpatuloy ng mga anak niya. Per sako po yung niluluto namin. Papainitin natin yung mantika mga 3 to 5 minutes saka natin ilalagay itong apan. Hintayin lang natin golden brown yung bawang. Nagbebenta ni na Mariel ang apan mula 50 pesos kada isang baso hanggang 100 pesos kada isang tub. Pwedeng pulutan, kutkutin, o parang chichire lang. Tipaklong chips yarn. Namis na alat-alat pero masarap naman siya. Ang pagkain sa exotic food katulad ng apan ay may benefit sa ating kaisip. Napapalakas din ang ating curiosity at sense of adventure. Kapag may bago tayong natitikman at nangungusuan natin ito, naglalabas ang utak natin at dopamine na happy hormone kung tawagin. Ang dami mo alam, Kuya Kim! Ang apan may nutritional benefits din. Ang grasshopper ay mataas sa protina. 100 grams ito, makakakuha tayo ng 20 grams of protein. Mas maigi pa rin nakatuon tayo sa madalas natin kinakain na karne, itlog, or isda bilang source ng ating protina. Siguro pwede itong kainin in moderation or bilang high-quality protein snack natin siya. Ligtas naman kainin ng mga apan o tipaklong. Pero siguraduhin lang na nahuli ito sa mga bukid na hindi ginamitan ng insecticide o pesticide. At syempre, kainin ang moderation lang. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Para kay Mariel at sa kanyang pamilya, higit sa nutritional benefits na nakuha nila sa apan. Dahil sa apan is kaming magkakapatid is nakapag-aral. Ito po ang nagbibigay ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Ang mga tinuturing na peste ng ilan, pwede palang pagkakitaan. Hindi lang mataas ang talon ng mga tipaklong, mataas din ang kanilang potensyal na maging kumikitang kabuhayan. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang asong ito, payat, galisin, at hirap na maglakad dahil puto lang isang paa niya. Pinabayaan na lang sa kalsada
walang pumapansin na tinatawag na Putol. Putol! Muling nabigyan daw ng bagong pag-asa. Ang dating payat at galisin, iba na raw ang itsura. Sino kaya ang mabuting tao na nagligtas sa kanya? Putol! Nakilala namin sa Antipolo ang nasa likod ng viral transformation ni Putol. Si Jefferson Starsky Villar Cas, isang food delivery rider. Pero hindi lang pagkain ang dala niya, pati na pag-asa. Sa kanyang tahanan kasi may 20 aso at 40 pusa ang kanyang inaalagaan. Lahat daw ay ni-rescue at inadapt niya. Bata pa lang po ako, may alaga na kami sa family namin. Kaya nagkaroon po ako ng hilig din sa mga aso at pusa. Sa tuwing nagbabiyaya ko, pag nakakakita po akong kawawang stray, nire-rescue ko po tapos inuuwi ko po sa bahay para maalagaan. Gusto ko siyang gawin kasi naawa ako sa mga voiceless animals. Pero paano nga ba napunta sa buhay ni Jefferson si Putol? Putol! Nakita ko po siya sa tabing kalsada. Birthday ko po nung araw na yon, bibili lang po sana ako ng pagkain. Ang dami niya pong galis noon, tapos malnourished din po siya. Nahihirapan maglakad, kaya pala putol lang isang niyang paa. Naawa ako, hinintuan ko siya, hanggang sa nirescue ko siya. Hindi raw agad sumama si Putol noon dahil mukhang takot pa ito at walang tiwala sa tao. Ang ginawa ko po, binigyan ko siya ng pagkain, nilagay ko sa cage para po matrap ko siya at ma-rescue. Dinala ko si Putol sa vet para mapatingnan sa doktor kung bakit putol ang isa niyang paa. Ang sabi naman ng vet ay inborn daw po. Kapag pilay ang aso, pwede itong sprain, muscle strain o naipit na nerve. Kaya mahalagang obserbahan muna bago kumilos at bigyan ng anuman lunas. Abo kagad sa'yo, Kuya Kim. Matapos ang ilang araw na pag-aaruga ni Jefferson, napalagay na raw ang loob ni Putol sa kanya. Nagtiwala po siya sa akin kasi siguro naramdaman niya na mapagmahal ako sa mga katulad niya at naramdaman niya po talaga yung pagmamahal at pag-aalaga. Usually, lalo na pag yung mga stray natin may trauma, syempre hindi natin alam kung ano yung past nila. So, ang approach dyan palagi is dahan-dahan. Gradual process yan. So, unti-unti mong kukunin yung loob niya. Tapos, ayun, makikita naman dun sa video na naging maamo nga sa kanya. So, continuous na positive interaction palagi. Putol! Excited na ba kayo makita ang mga pagbabago kay Putol? Teka lang daw dahil nag-aayos pa siya. Sige lang Putol, just take your time. Pakilala na muna namin ang isa pang one-of-a-kind doggy sa buhay ni Jefferson. Siya naman si Pikit o Kit-Kit na siyang palayaw ni Jefferson sa kanya. Maliit pa lamang daw si Kit-Kit nang ma-rescue niya at tulad ni Putol, may kapansanan din. Pinanganak si Kit-Kit ng walang mga mata. Si Kit-Kit po, may higit 1 taon na rin po sa akin. Tuta po siya na inabandon na sa tabing kalsada din. Bulag po siya, yung dalawa niyang mata hindi po nakakakita. Si Kit-Kit nga raw ang pinakamalambing sa kanyang mga aso. Wala man siyang paningin, pero nararamdaman niya na sobra-sobra yung pagmamahal ko sa kanya. Kahit na walang paningin si Kit-Kit, hindi ibig sabihin ay limitado ang kanyang mundo. Actually, mas malawak pa nga. Kasi si Kit-Kit, naka-superpower mode palagi. Gamit niya ang isa sa pinakamalakas na kakayahan ng mga aso, ang kanilang pang-amoy. Alam niyo bang ang ilong ng aso ay hindi basta-basta? Ang kanilang pang-amoy ay halos 40 times na mas matindi kaysa sa atin. Kaya nilang ma-detect ang amoy ng mga pagkain, pati ang mga emosyon ng tao, kaya mahusay din silang therapy animals laban sa anxiety at stress. Abo kagin nga si Yod, Kuya Kim. Nais si Jefferson magkaroon ng forever home ang mga aso at pusa na nare-rescue niya. Yung mga nare-rescue ko po, nire-rehabilitate ko, and then pinapa-adapt ko po. Marami na po akong napa-adapt. Sa katunayan, hindi ko na mabilang. Kapag nakakita po kayo ng mga stray animals, kung maaari ay huwag niyong sasaktan. At kung pwede, alagaan niyo po dahil sa ating mga tao lang sila umaasa. Ang star ngayong araw na si Putol, ready na raw humarap sa kamera. Presenting, Putol. Ang dating galisin at halos butot balat na aso, ngayon ay isa ng young star na.
Malaki na nga ang pinagbago ni Putol mula nung unang araw na nakita siya. Ngayon pong bumuti na si Putol, hindi mo po akalain na kulang siya ng isang paa dahil napakaliksi niya po at napakabilis niya pong tumakbo. Bot, bilis! Ang dating takot, ngayon malambing, mapagmahal at masigla na raw. At tawagin niyo na raw na Potpot. Tumagal na po siya sa akin, binago ko na po yung pangalan niya at ginawa ko na pong Potpot. Dahil sa pagmamahal ni Jefferson, isang blow up ang nangyari kay Potpot. Ang sakit sa balat, wala na. At ang tubo ng balahibo, ang ganda na. Lahat ng payo ng doktor sinunod ko. Katulad ng yung paliguan siya, pahiran po siya ng mga cream, at painumin po siya ng mga tamang gamot at vitamins. Minimum around 2 weeks. So 14 days ang lagi nating sinasabi para mag-recover yung balat saka yung katawan mismo. Tapos para mag-adjust dun sa nangyayari. Yung dogs natin is kaya nilang mag-reciprocate ng affection. So if you give them yung love tsaka yung proper attention and yung respect dun sa hayop, ibabalik nila yan. Bakit nga ba itong ginagawa ni Jefferson? Kapag nakikita ko silang maayos yung kalagayan nila sa pangangalaga ko, sobrang saya ng puso ko nun. Kahit nakakapagod, pero masaya pa rin. Malayo ang pwedeng marating ng tunay na pagmamahal, kagaya na lang ni Jefferson sa kanyang mga alagang hayop at ang bagong buhay na nabigay niya sa kanila. Dahil tao man o hayop, lahat deserve ang kabaitan. Be kind, mga kapuso. Ang dami mong alam, Kuya Kim. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam, Kuya Kim. At ishare nyo doon ang inyong video. Ano malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ng mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Ang Dami Mong Alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin.